Alright, magandang araw sa inyong lahat. This time, ang pag-usapan natin will be the topic on conflict, power, and organizational politics in our subject, PADAM 111 or the human behavior in organization. So sa human behavior in organization, hindi po mawawala ang mga discussions related to conflict, power, and organizational politics. So yun po yung mga pag-uusapan natin ngayon. And then, let's start with conflict. Kailan ba nagkakaroon ng conflict sa isang organization? Kailan ba, anong mga instances or situations na nagiging dahilan kung bakit merong conflict? Ang conflict po ay isang interpersonal process that arises from disagreements over the goals to attain, the methods to be used to accomplish these goals, or the tone of voice used as people express their opinions. So maraming factor kung bakit nagkakaroon ng conflict sa isang organization. Hindi lang po sa organization, ganun din po sa pamilya, mga kaibigan, sa trabaho, sa simbahan, sa politika, o kaya naman sa eskwelahan. So ang conflict ay nanggagaling saan? Sa disagreements, mga hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo. Saan? Minsan sa mga goals na kailangan ninyong i-attain. Sometimes ay hindi po malinaw yung mga targets natin sa trabaho o kaya sa organization. Kaya minsan nagkakatalo doon sa mga methods of how are we going to attain or accomplish these goals. And that methods na ginagamit natin, kapag nagkaroon tayo ng disagreement, tumataas minsan yung boses natin. And then, hindi lang po yung boses natin yung tumataas. Minsan pati na rin ang kilay natin, di ba? So, pag tumaas na yung kilay ng katabi mo, abay, delikado, baka mamaya may conflict na kayo. So, bakit ba tumataas ang boses natin uh, bakit ba tumataas yung boses natin every time na merong disagreements? Siyempre, kapag nagagalit ka by emotions, di ba? And then, when you express your opinion, and when there is already a competition, may arguments, may debates, doon na nagkakaroon ng high tone of voice. So, yung isa, mataas ang boses, ma-pride, ayaw ng patalo. Yung isa naman, pakumbaba ng pakumbaba. May sobrang pride, may sobrang pakumbaba. Yung tipong namamanipulate ka na. So, conflict is malawak, but we can still dig deeper in this concept. And ang pinaka-crucial na tinatanong dito sa conflict is, paano nga ba tayo mag-respond kapag mayroong mga hindi pagkakaintindihan, disagreements within the organization, which relates to the human behavior in the organization. Diba dahil magkakaiba tayo ng ugali, nagkakaroon tayo ng conflict. Yung isa matara, yung isa matapang, yung isa tahimik, yung isa maingay. So iba-iba tayo ng interest, iba-iba tayo ng personalities. So dahil sa napakadaming diversity sa organization, generation, gender, disabilities, religious, diversity, yung mga pinag-usapan natin. Paano ba tayo mag-respond? Ang sabi po ni Thomas and Kilman 2015, meron daw dalawang bagay o dalawang paraan kung paano tayo mag-respond sa mga sitwasyon na merong conflict. Una po is maging assertive daw tayo. Pagiging assertive. So, ang pagiging assertive is the extent to which an individual attempts to satisfy his own concern. So, kung merong conflict situation, ang nasa isipan mo ay sarili mo, kapakanan mo. Ang to satisfy his own concern, his or her concern is pwede kasi yang positive, pwede ding yang negative para masatisfy yung sarili mo. May mga taong gustong nananalo, may mga taong ayaw ng kaaway, ayaw ng pagtatalo, ayaw ng disagreements, ayaw ng conflict. That's why ang ginagawa nila to satisfy their own concern, nagpapaubaya na lang. That is being assertive, either positive or negative, in order to satisfy your own concern. The second one is the cooperative, yung pagiging cooperative. So cooperativeness or the extent to which an individual attempts to satisfy the other person's concern. Hindi na yung sarili mong iisipin mo pag mayroong disagreement, mayroong debate, kundi iisipin mo na mas makakabuti siguro para sa kanya kung hindi na kami mag-away, hindi na ako magsasalita, di ba? So, you are looking at uh, the person's concern, the other person's concern.
yung gain niya, yung benefits niya, yung tinitignan mo, yung kapakanan niya, yung iniisip mo. Dahil ayaw mo siyang masaktan kapag may sinabi ka, kapag nagbinanggit ka sa kanya, hindi ka na magsasalita. Hindi yan para sa'yo, kundi para sa kanya, di ba? Na hindi ka magsasalita, hindi dahil ayaw mo ng away, kundi para sa kanya na hindi siya masaktan kung meron ka mang sasabihin, kumbaga. Alright, so sa dalawang ito, may mga bagay may mga paraan ulit kung paano ito i-apply. Paano daw ba ini-apply yung pagiging assertive and pagiging cooperative? May 5 bagay daw na paano i-apply itong dalawa. Una is, ang mga tao minsan ay very competitive. Pag sinabi natin competitive, they are standing up for their own rights. So, ito ay characterized by being assertive and uncooperative. Mas assertive siya, pero hindi siya cooperative. Bakit? Kasi gusto mong manalo. Gusto mong ikaw yung magwagi, ikaw yung uh, maging best debater, kumbaga. So, you are competing with the with the other party. You are competing in a conflict with the other party, di ba? So it is power-oriented where power, connection, and resources are used to win. So dahil meron kang authority, meron kang position, gusto mo nang ikaw yung nasusunod. Dahil may connection ka, may kakilala ka, sa tingin mo, malakas ka, you are competing to other party. Dahil marami kang resources, marami kang pera, tumataas yung pride mo, tumataas yung tumataas yung ihi mo. Di ba, pataasan ng ihi. Pero tumataas yung pride mo, tumataas yung ulo mo, lumalaki yung ulo mo dahil marami kang pera, kaya mong magbayad ng abogado. Ang ginagawa mo ay mataas yung tendency na, syempre, lalaban ka kasi alam mo meron kang kakayahan. And ang idea dito is, I win, you lose. Kung mapapansin nyo, similar yan sa mga situations in road rage, di ba? Yung mga road rage na conflict, yung mga away sa daan, mga mainitin ang ulo. I win, you lose. Walang patalo. Yung isa gustong manalo, dahil nga kakilala niya yung mayor o kaya congressman, defensive. Ang daming mga justification. Although nag-violate siya ng law, dahil nga may resources, merong connection, may power, he choose or she choose to stand up for their rights, his rights. So, ganun po yung concept ng competing or yung pag-apply ng pure assertiveness sa part niya, sa part ng isang party. The second one is collaborating. Ito naman ay yung idea na I win, you win. Yung popular na ano to, popular na naririnig nyo, win-win situation. Commonly, sa business naman ito. Common sa mga business situations na kung saan para mag-gain pareho, meron silang solution, pareho silang kikita. Pwede din itong concept ng collaborating or problem-solving style, I win, you win, or win-win situation sa mga situations, sa mga cases within the barangay. Kung merong mga issues pagdating sa chismis o kaya thief o kaya sa mga ano bang mga issues sa barangay? Utang, di ba? Merong mga idea or problem-solving style para maging win-win situation yung nangyari. O kaya ano pang mga cases ba sa barangay na pwedeng maging win-win situation? Away sa lupa, di ba? Akin yan. O kaya away sa mga ari-arian, away sa puno. Kunyari, may puno ka, pero ang pinagtayon ng puno doon sa lupa ng kapitbahay mo. Di ba? Tumubo yung puno, lumago yung puno doon, pero naisama yung sa lupa ng kapitbahay mo. Nung namunga, sinarili mo yung bunga. Pero, sabi ng may-ari ng lupa, akin yan kasi tumubo sa akin yan sa lupa ko. Di nag-away na kayo. Pag pumunta kayo ng barangay, paano gagawin? Abay, kung ano yung pumunta sa'yo sa bahay mo, susolusyonan ngayon yan ng kapitan, sasabihin niya sa'yo, kung ano niya tinagtinag, pag yung bunga pumunta sa bahay mo, sa'yo. Pag yung bunga pumunta sa akin. Parang gano'n. Di ba? Win-win na rin yun. Pareho kayo nag-benefit. Di ba? Actually, may mga cases na ganyan sa bahay. Yung isang puno ay
nasa sa lupa namin, pero pagmamayari ng puno, yung puno pagmamayari ng kapitbahay. Kung ano yung pumunta sa aming puno, kung kailangan namin ng sanga, yun yung sa amin. Yun ang puputulin namin. Yung sanga na para sa kanya, pupunta sa bahay niya, parang ganun. Alright, we have also compromising. Pag sa compromising naman, no win, no lose. So pareho kayong talo. It is characterized by assertiveness and cooperativeness. So sa gitna, in between assertiveness, ang objective is to find mutually acceptable solution that partially satisfy both sides. So walang nanalo, wala ding natalo. Both pareho silang nasa gitna. Mutually acceptable solution that partially satisfies both sides. Pareho yung kita, kumbaga pareho yung benefits na receive. Pero hindi naman wala sa kanila yung nanalo kasi nga pareho silang nasa gitna, pareho silang walang awas-lawan tinaganad na kasi. Damo pero basit ko na dito eh. That partially satisfy both side. That is compromising. The fourth one is avoiding. I lose, you lose. Pareho tayong talo. Kanina walang nanalo, walang natalo. Dito naman, I lose, you lose. So, the avoider ang tawag niya dito. So, the avoider, a person does not like to deal with the conflict or does not attend to the cause of conflict. Dahil nga, kunyari, nagreklamo ka sa barangay, hindi siya sumipot. Di ba? Hindi siya sumusipot, hindi siya pumupunta. Ina-avoid niya yung kaso, ayaw niyang pumunta, ayaw niyang magdinig sa kaso. Syempre, matatalo siya, matatalo ka rin. Bakit? Hindi na-solve yung kaso. Anong ganun. Accommodating, characterized by unassertiveness and cooperative distance. So, ang concept nito is I lose, you win. So, parang paubaya, kumbaga. Mananalo siya, matatalo ka. Dahil you will apply the second mode na which is pagiging cooperative. Hindi ka assertive but cooperative. Yun yung pinagkaiba niya. It is also characterized by selfless generosity or charity. So pagiging generous, pagiging responsible, kind, the accommodator who neglects his own concern to satisfy the concerns of others. So pagiging cooperative ito. It's accommodating. Let's go now to power. Kanina yung conflict is connected sa power. Bakit? Kasi yung power can be a source of conflict. The power can be used to provide conflict. So the capacity of a manager to influence or change the behavior or attitude of individuals within the organization and outsiders is called power. So kung may ability ka daw to change the behavior or influence the behavior of a person, kahit nasa organization ka or outside organization, that is a power. So how come na meron kang power outside the organization, yung mga clients? How come that you have the power over your clients, over your customer, over your people? Simply because you have the position, you have the authority. Kung ang mga clients pumupunta sa opisina nyo, syempre under sila ng policy mo, under sila ng policy ng organization. Dapat silang sumunod dun sa policy na yon. And you have the ability to influence them. Itong gagawin nila, itong susundin nila, hindi sila pwedeng mag-violate dun sa rules na meron sa organization. That's how you influence clients, customers, and people. For instance, pupunta ka sa LTO, pupunta ka sa munisipyo para mag-renew ng business mo, hindi naman pwedeng hindi ka ma-influensya ng organization. Kailangan mong sumunod dun sa proseso ng pagkuha ng business permits. That's why power vested on those people that have authority, and hindi lang po sa authority, there are many sources of power. Una is formal power, pangalawa is personal power. Sa formal power, ito na yung binigay sa yung position sa organization. You have now the authority black and white, kumbaga. Personal power naman, kahit wala kang position, kahit wala kang ano to, kahit wala kang black and white, you have still a personal power. Yung characteristic mo, kung gwapo ka, charismatic ka, o kaya naman maapil ka, o kaya maganda ang boses mo, what else? Maganda ang tikas mo, maganda ang ang aura mo, di ba? It can influence other people. You can influence uh, individuals in the organization just because you have the charisma, kumbaga, meron kang maganda yung pananalita mo, parang karespe-respeto. So sometimes nanggagaling yung power
mostly sa personal power, yung characteristics ng person, yung personality niya mismo. Kung pala kaibigan ka, abay kaya mong tawagin yung mga ibang tao. Madali kang makatawag, maka-approach. Kasi nga approachable ka, madali kang maka-invite ng tao kung gusto mong pumunta sa isang bagay. Ganon. Kung friendly ka, pero kung masungit ka, you can still influence. Kasi nga, tatalikuran ka nila, o kaya naman, aayaw ka nila, hindi ka nila papansin. Influence pa rin yun. Sa formal power, meron tayong iba't ibang klase. Meron tayong coercive power, reward power. Sa coercive power, ginagamitan na siya ng force. May threat na, may pananakot, merong takot, merong sanction. Kunyari, pag hindi mo ginawa to, tanggal ka na bukas, di ka na huwag ka na pumasok. Pag hindi mo ginawa to, uh, delay ang sahod mo. Kumbaga, coercive yon. Coercive power. Reward power naman, ito yung kakayahan ng isang manager or leader to make an influence to an individual using positive benefits like rewards, salary, bonuses, o kaya naman tapikin mo sa ano sa likod, maganda na 'yon, recognition, promotion. Just to just to make them follow you, make them obey you. You are using your resources. You are using positive benefits that will be gained by your employees. In that case, you have the reward power. What else? We have the legitimate power. Power derived from the position in the formal hierarchy. So ito na yung sinasabi natin na legitimate power. Nasa black and white na siya. Nasa taas ka na ng structure, kumbaga. Legitimate na siya. So, information power is something na related sa distribution, access, and possession of information. So kung merong issue sa loob ng organization nyo, you have the power to control na wag nang lalabas, hindi na darating, hindi na pupunta sa Bombo Radio, hindi na pupunta sa media, hindi na pupunta sa Action Radio or any social media kasi iaayosin nyo na sa loob ng organization nyo. So that's information power. Ecological power naman, ito yung mga resources natin like technologies, physical facilities, ganyan. So doon sa physical environment, technology, organization of work, you have the power to organize things. Ito dito ka, ito ang dapat lalagay sa'yo, magkano ang dapat pumunta sa'yo, ito ang mga resources na para sa'yo. So may kakayahan ang leader o kaya naman head ng organization to control and to regulate yung technology, lahat ng resources within the organization. That's ecological power. Sa personal power, dalawang bagay yan. Una is expert power. Kailan ka nagkakaroon ng personal power? Kapag meron kang experience, kapag skilled na tao ka, meron kang talent, meron kang knowledge, meron kang experience. So, expert power. Kaya nga kahit yung mga hindi nakapagtapos, expert sila sa electrical, expert sila sa construction, expert sila sa pagiging tubero. Abay, sila ang tatawagin kahit wala silang pinag-aralan, hindi sila pumasok ng college. Pero by experience, they have that skill, special skill. Kahit hindi ka nag-aral ng social media marketing, ay marunong ka sa mga editing, di ba? Marunong kang mag-edit ng mga videos. Special skills yun. Expert power yun. Referent power is ito naman yung charismatic, yung something na uh, nakaka-gain ka ng respect, nakaka-gain ka ng admiration based on your personal likability, based on your personal characteristics. Yung boses mo, sabi ko kanina, yung itsura mo, tindig mo, pananalita mo, yung attitude mo, personality mo, seryoso ka o kaya naman approachable ka, friendly ka, everything is a power. You have the power to influence other people, not only by the position, not only by the expertise that you have, but also the characteristics. Kung mabait kang tao, you have the power to influence other people. Kung mabuti kang tao, generous kang tao, marami kang pwedeng tulungan. Marami kang pwedeng ma-influence. So the sources of power also have consequences. Pag legitimate based on position and reward power, ang tendency niyan, ang consequence niyan ay compliance. So susunod sila dahil nga may otoridad ka, mayroon kang posisyon, merong binibigay sa yung reward, incentive. So gagalaw ka because you're motivated to do the task. Coercive power naman ay siyempre dahil force, threat, and punishment or fear yung ini-impose dito ay syempre ang tendency, ang consequence niya ay yung mga tao mo hindi susunod. Kasi matatakot sila, ay ayun na lang, magre-resign na lang ako. Sino ba naman ang gusto ng threat, diba? Sino ba naman ang gusto magpersa? So commonly, sa outside po yung mga private companies, common po yung coercive power. Pero sa public, mangingilan-ngilan lang.
Personal power naman, ang consequence niya ay commitment. Siyempre, kapag meron kang expert power and meron kang referent power, you have the charisma, you have the characteristics, magandang characteristics, and you have the expertise skills. Ang tendency niyan is, siyempre, you will become stable sa trabaho. You will commit yourself sa trabaho kasi mas kailangan ka sa trabaho because of your talent, because of your skills, because of your expert and referent power. Let's proceed to organizational politics. Pag narinig mo ang organizational politics, actually ang politics is also a source of conflict. Kasi nga, di ba, pag pinag-uusapan ng politics, it is a system of government na kung saan, ano to, merong bureaucratic processes. And then merong mga concepts na pinag-uusapan dyan, especially the use of power, the use of influence. Gaya nga ng definition natin is, ang organizational politics is the use of power, influence, and informal networks within organization to affect decision making. Sometimes pag narinig mo ang politics dahil nga sistema niya ng gobyerno, ano to, sometimes ang notion natin negative. Most of the time, ay, politika yan, ay, madumi yan, ay, bias yan, ay, negative yan. Pero not all the time ang politics po ay negative. There are positive sides of politics also. Pero sa organizational politics, sabi ni Robbins and Young, ito yung gumagamit ng power, influence, and informal networks para maka-affect ng decision making. So, ganun din sa government sector, gumagamit sila ng position, ng power, ng authority, ng influence, o kaya naman network connections para ma-influensyahan yung batas na ginagawa nila sa Kongreso. Kumbaga, kung mapera ka, kung meron kang mataas yung high profile ka, kumbaga, you can affect decision making. You can create impact sa mga policies. Kasi kaya mong mag-lobby, kaya mong makipag-usap sa mga matataas na tao, sa mga senador, mga congressman. That's politics. Sa opisina naman, meron tayong tinatawag na office politics. The use of power pa rin. Yung connection mo, ano to, yung connection mo, yung network mo, yung influence mo to affect the system of the organization, yung mga processes, yung mga procedures within the organization, mga decisions din na nangyayari sa organization. Ang tawag doon ay ang tawag doon ay office politics. It's the use of power in the office. It is how they try to influence decision, gain advantage, and protect their interests through relationship and strategy that may not always follow official rules or structures. Ang office politics po, connotation yun ay negative. Kasi pag politics ang pinag-usapan dahil kakilala mo, kamag-anak mo, kaya naman may kakilala kang mataas na taong kayang-kaya mong baluktutin ang batas, kaya mong baluktutin ang polisiya o policy sa loob ng organisasyon, kahit ng mga SOP, di ba? So, dahil nga malakas ka, abay, you employ office politics. Characteristics of organizational politics is informal behavior. Bakit informal behavior? Politics often operates outside official procedures or job descriptions. Kahit na meron ng step 1 to 5, ang nangyayari sa'yo, step 1 to 3 lang, hindi ka na sumusunod. So, sometimes, dahil nga mataas yung power mo, pinapagawa mo yung mga bagay na hindi naman trabaho ng mga empleyado mo. So, they exist beyond their job descriptions. Totoo yan kasi madaming mga ganyan sa opisina, sa mga organisasyon, sa mga kumpanya. Yung informal behavior ng boss natin, kahit hanggang 5 p.m. lang, hanggang 6 p.m. or 8 p.m. kung pinagtatrabaho. That's politics, the use of power. And then, kaya nagkakaroon ng informal behavior. We have also power influence, as I've said kanina. Self-interest. So, pag narinig mo ang organizational politics, siyempre papasok yung self-interest, personal biases, personal or group gain. Subjectivity, pag sinabi natin subjectivity, if one person sees as politics, another may see as networking or initiative. Pag subjectivity, kasi meron ng personal bias yan. Partiality, kumbaga. Parang sabi niya dito is, one person sees as politics, another may see as networking or initiative. Kung ang politics, ang tingin ng iba ay, networking. Yung ginagawa natin, yung kalakaran sa loob ng organisasyon, ang tingin ng iba ay dahil connection, network yan, initiative yan. Pero sa iba, it is politics, madumi yan. Personal bias yan kasi salungat yan sa batas o salungat yan sa policy na meron tayo. So, kunyari, pagdating sa application ng trabaho, di naman siya qualified, di naman siya, ano to,
wala naman siyang eligibility, pero natanggap pa rin siya. Ikaw na may eligibility, wala kang connection, wala kang network, eh hindi ka na natanggap. Subjectivity yan. Part of organizational politics yun. So, papasok dyan yung issue of nepotism, di ba? Okay? There are types of organizational politics. We have number one, attacking and blaming. Sa attacking and blaming, it's about holding a person responsible. Sa politics kasi, instead na ikaw yung maging responsible, accountable sa isang issue na or conflict na nangyayari, you will find a person na magiging responsible ng issue na yun or yung conflict na yun. Kunyari, may nag-away dun sa trabaho ninyo, and then, uh, instead na maging accountable ka kasi nga ikaw yung nag-handle sa kanila, eh, kasalanan nito, kasalanan ganyan. Politics pa rin yun. The use of power and then the use of authority, influence, para lang mapaganda yung pangalan mo. Controlling information. So controlling information, limiting communication channels. So, sa controlling information, syempre, yung mga documents, yung mga confidential papers, you have the control. Pwede mo yung itago, pwede mo yung expose. So, your power, ano bang tawag doon sa power na yan? Information power, di ba? Doon sa formal power natin. Dahil nga, nandun ka sa position, you can implement politics, office politics, which is you can control information, the dissemination and distribution of information. You can also keep or kept that, ano to, information na medyo sensitive sa iba or pwede mo ding i-expose kung gusto mo. So, kagaya ng mga salain natin, di ba? So, yung ibang mga politicians, yung information na yun, abay, ayaw nilang ipakita. Forming coalitions, influencing people to work together. So, sa organizational politics, kasama din dyan yung coalitions, yung pagbuo ng iba't ibang organisasyon o kaya grupo sa loob ng organization mismo. Parang ang ginagawa po natin dito ay yung factions, kumbaga. Meron tayong kanya-kanyang grupo sa organization na kung saan pare-pare tayo ng interest. So, sa politics, dahil nga nasa position ka, dahil nga na meron kang authority, meron kang power, you can form a group, you can form a coalition. Will be our advocacy, this will be our interest. So, ito yung paglalaban natin, ito yung magiging grupo natin to work together in a certain goal para matapos yung trabaho. So, somehow it is positive kasi pwede mong gamitin yun para mapabilis o maging efficient yung isang project or isang program na ini-implement sa isang organization. Cultivating networks. So, sa politics, syempre, hindi mawawala ang network, the use of social relationship. Creating obligations, it's about earning debt of gratitude. So, politics, kapag meron kang ginawa na mabuti sa ibang tao, it provides them the debt of gratitude. So, yung obligation nila, nandun na kasi nga nasa taas ka, kababay mo, nakakaya naman sa'yo, nakakaya naman kay boss, tinulungan niya ako. Politics na naman yun. Di ba? Kasi nga, ginamitan mo ulit ng authority. Ginamutin mo ng debt of gratitude. And the positive side here is, syempre, pwede mong gamitin yan as an influence o kaya naman a good example for other people, other employees na maging matulungin, maging generous, maging uh, supportive sa trabaho. So, not necessarily you will create an obligation to them, but also you will just give them a good example of how to lead the organization. The sixth one is managing impressions. Managing impressions means showing acceptable social behavior. So, organizational politics, hindi lang po negative, hindi lang po yun yung pinag-usapan. Pag meron kang authority, meron kang power, meron kang hawak na position, you can manage impression. You can manage the social behavior of your employees. You can control them by their behavior. Kung tatamad-tamad sila, you can control them. You can uh, facilitate their behaviors. Yeah. So, pag meron kang power, uh, meron kang authority, you can create obligation, you can cultivate networks, you can form coalition, you can control information, you can attack or blame other people. So in somehow, organizational politics is both positive and negative. But most of the time, if you are a good person, you can use it in a positive way. But reality, sometimes na-abuse yung power natin. And that becomes politics, office politics. The 9 generic influence tactics ng organizational politics. We have rational persuasion, the use of reason, logic, and
facts, rational persuasion, kaya mong mag ano ba, mag-persuade, mag-convince ng tao using your knowledge, using your rational decisions, your rational ideas, using your reason, using facts, using data. The second one is inspirational appeals. Paano daw mag-influence ang mga nasa kapangyarihan o kaya mga nasa politics, mga organization politics, mga nasa taas. They use inspirational appeals. Gumagamit sila ng emotion para lang makonvince ka. Para lang sumunod ka. Dahil nga kailangan mo ng pera, bibigyan ka na ng pera para lang sumunod ka. O ito kailangan mo, pero itong kondisyon. Parang sa election lang mo. Ideals, dahil nga may pangarap ka, tutulungan kita, pero itong kondisyon. Consultation, seeking participation in planning and decision. So sa power, pwede din magkaroon ng consultation. Isa sa mga ginagamit nila is, kunyari magko-consult sila, kunyari sisik sila ng participation in planning and decisions. Pero ang tawag doon, pseudo-evaluation, di ba? Pseudo-consultation. Pakita lang. And then, para ma-persuade ka nila, para ma-persuade ka ulit, is we have ingratiation. Ingratiation is getting someone in good mood before making request. Papakainin ka muna, tsaka ka magre-request. Oh, ma'am, baka gutom ka. Tapos pag kumain na, maganda na yung mood. Abay, ma'am, mayroon kasi akong request na ganito. Common yan sa family, di ba? Isa yan sa mga tactics and part of organizational politics. That's politics pa rin. Imagine that, napakalawak. But, meron din tayong personal appeals and how to influence other people, mga tactics, is we have personal appeals, friendship and loyalty. Dahil nga connection ka, dahil nga friend kayo, kaya naman dahil close kayo, dahil loyal ka sa kanya, dahil matagal na kayo magkakilala, madali ka na lang mag-appeal, madali ka na magbigay ng request, kumuha ng request, o kaya mag-ask ng request. Exchange. Meron kang gusto, meron siyang gusto, you exchange favors. You trade favors in order to influence them. In order to influence them. So, coalition tactic, yung pinag-usapan natin kanina, forming coalition, gathering other support. Tipong, ikaw yung maghanap ng kakampi, kumbaga, by the use of yung coalition, by the use of a group. You're forming a group, you're forming a friendship with other employees in order to gather support. Kapag meron ng decision, susuportahan ka nila. And then that's how you influence the behavior of your people. Pressure. Pwede kang gumamit ng pressure pwede silang gumamit ng pressure sa inyo, sa mga empleyado. They demand compliance and they use intimidation. Pag galit na sila para lang matakot ka, edi susunod ka na. Legitimating tactics. Ito naman yung implied support from superiors. So, yung connection mo, yung network mo, gagamitin mo yun siya. Maghanap ka ng support from higher superiors. Maghanap ka na, gagawin mo siyang, dahil sinabi na ganito ni boss, ng director o ni president, dapat sumunod ka sa akin. So, they use influence, they use network, they use other superiors, other personalities in order to legitimize their influence, legitimize their authority para lang mapasunod kanila. Organizational politics in government service. So sa government service, meron ding organizational politics, office politics. As I have said, hindi lang po yan sa organization o kaya sa agencies, administrative agencies, o kaya naman private companies. It is also used in government agencies, government service. Number 1, kailan nagkakaroon ng organizational politics sa government service? Influencing decisions to favor certain groups or departments. So office politics or organizational politics, they can influence, pag nasa position ka, nasa power ka, they can influence decisions para mapaboran ng ibang departamento. Mas gusto ko itong suggestion ng isang department A, sabi naman ng department B, dapat ganito. Dahil nga kakilala mo, dahil nga magkaibigan kayo, you have the power to decide na ito na lang mas maganda. Mayroon ka nang pinapaboran, kumbaga. Bias na naman yun. Alright. So second is aligning with powerful officials to secure project funding. So sa gobyerno po natin,
kailangan mo ng connection, kailangan mo ng network. Pag wala kang kakilalang politiko, abay, hindi ka makaka-secure ng pondo. Gaya ng mga barangay officials natin. Kung hindi sila malakas kay mayor o kaya kay governor, pag mahina or kaya naman hindi sila connected, di sila magkapartido, abay, pahirapang kumuha ng funding. Pahirapang magpa-approve, pahirapang gumawa ng mga projects. Bakit? Hindi sila magkasangga eh. So ang gagawin niya, dahil nasa taas siya, abay susunod siya. Maghanap siya ng powerful officials na magsusupport sa kanya para mapunduhan yung mga project na gusto niyang i-implement. Pangatlo, competing for recognition or leadership positions. Sa government service, hindi po mawawala ang competition. So, sa competition po, nandyan yung uh, aspect of recognition, pagalingan na mas magaling ako, mas marami akong achievement, mas marami akong publication, mas marami akong research. Dapat ako ang maging research facility, research uh, faculty research of the year. Okay, ako na maging faculty of the year, di ba? Faculty research of the year, researcher of the year. Parang ganyan. So, meron competition sa lahat ng government service. Sa mga administrative agencies naman natin, syempre, yung competing for recognition or leadership positions, pumapasok dyan, yung mga merong, alin, yung mga competitive people, yung mga binanggit natin kaninang forms or modes of responding to conflict, yung mga competitive, yung mga gustong nasa taas lang, yung mga may need for achievement na sinabi ni ano to, ano na yung need for Maclellan needs Fury, di ba? Yung tatlo. Sila yung mga may mga ganun kasing empleyado sa gobyerno na competitive talaga. They have the need for affiliation, they have the need for recognition or achievements. That's why hindi po mawawala ang competition sa government service. And kung competition po ay part of politics. Gaya nga mayroong election, di ba? They are competing all the elected mga candidates for positions. They have competition. They are competing with one another. Palakihan sila ng bigay. Di ba? Totoo naman. Politics. That's politics. Pero bakit hindi na-solve or hindi na-address? Kung magre-reklamo ka, politics pa rin. Kasama pala nila, network pala nila, connection pala nila. Di wala kang magagawa. Welcome to the Philippines. Okay. Using personal connections, palakasan system to get resources or promotions. Hindi yan mawawala sa government service. Kahit nga sa private companies. Palakasan system. Pag wala ka ng kakilala, wala kang network, wala kang connection, abay, hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka makakakuha ng trabaho o hindi ka makakapasok. But, syempre, ang shortcut doon ay dapat malakas ka daw. Pero po kayong galala kung wala kayong kakilala, wala kayong connection. Basta gawin nyo lang yung best niyo. You make yourself qualified. Have your eligibilities. Mag-take ka ng civil service eligibility. Kung ayaw nyo mag-take ng civil service eligibility, civil service exam, I should say, abay, galingan nyo sa klase para maging cum laude kayo, summa cum laude. PD9 na usapin agad yun. O, di ba? May honor graduate eligibility na kayo. No need for civil service eligibility or civil service exam. No need to exam. Automatic, professional agad. Di ba? Pag honor graduate eligibility. So, what else? Another thing is, huwag kayong manghina kung wala kayong kaibigan sa ibang ahensya. Just do what is right, sumunod kayo sa proseso, and then, kung mahirap man, abay, pagsikapan nyo. Kasi, that's the right thing to do. Pero mas maganda sana kung meron kayong network, meron kayong connections, meron kayong kaibigan, meron kayong mga kakilala. I'm not promoting palakasan system or nepotism. I'm promoting network. Network of people, connections, network of professionals. Iba kasi kapag pag kilala ka o kaya naman pag may kaibigan ka. Kasi nga, syempre matutulungan ka niya kung paano tapusin yung requirements o kaya naman proseso ng mga ginagawa mo sa trabaho o kaya naman ng mga gusto mong mangyari. Kunyari, for example, gusto mong kumuha ng lisensya, hindi mo alam anong gagawin mo. Abay, pwede kang magtanong sa kaibigan mo sa LTO, di ba? Kung may network ka sa kanila, meron kang
friendship, meron kang connection sa loob, eh ba hindi naman masama yung may connection sa loob. Ang masama doon kung nagiging red tape na siya o kaya naman nagiging fixer na siya pag hindi ka na sumusunod sa proseso. So, ang may connection sa loob, pwede kang magtanong ano, paano ba kumuha ng lisensya, paano ba, saan ba ako magse-seminar, parang ganyan. Kung gusto mo naman mag-apply sa trabaho, tatanungin mo sa kaibigan mo, sa network mo, kung ano yung mga requirements na hindi ka na pupunta sa opisina nila. Meron kang katulong, meron kang immediate information na makukuha sa kanila, di ba? Dahil kaibigan mo sila. Kaya naman sa enrollment, hindi ka makapasok sa trabaho, hindi ka mayroon kang, ano to, hindi mo alam kung anong proseso, kung kailan ang admission, kailan ang interview, kailan ang college admission test. Kung may kakilala ka sa eskwelahan, abay, pwede mong tanungin. Hindi ka na pupunta doon, hindi ka na maghihirap. So, kaya nga, ang encourage namin sa lahat, build network, build connections, build friendships. Huwag po kayong maging pipe. Huwag po kayong maging mahiyain. So, you connect, you interact, you build friendships, yun lang. So, kailangan natin tanggapin na lahat ng pupunta natin merong office politics. But how are you going to respond with that? And yun nga sinasabi natin. Tinuturo natin na you build connections, you build network, you build personal power, you develop yourself, you provide, you attend capacity building programs para magkaroon ka ng, and sooner or later, you will achieve what you want to achieve. Okay? So, there are positive and negative sides of organizational politics. Ang positive side po ng politics ay when used ethically, it helps building coalitions. Madaming groups na makakatulong, mga advocacy groups, kumbaga, na makakatulong sa inyo sa organization niyo para ma-achieve yung goal niyo. Promoting good ideas. Dahil nga nasa position ka, you can use politics to influence other people by providing good ideas in influencing change. Dahil nakita mo medyo pangit yung sistema, abay pwede mong palitan, pwede mong i-redirect, i-realign. That's politics. Ang negative side ng politics, kapag na-misuse po siya, it leads to favoritism, nepotism. Conflict, it leads to conflict. Pag-away-away, bakit? Ginagamit mo yung power mo in the wrong way. Low morale and inefficiency. In summary, ito po yung mga discuss natin. Conflict, power, and organizational power. If you have any question, you can just comment down your question or any clarification or any reflection with our discussion. Right? Thank you so much for listening, and don't forget to like, comment, subscribe. Okay, bye-bye. See you again next time.